nabili na namin yung bakal na nabayaran na namin. Yun po pala, may babayaran pa po kami, another 30K. Mangutang kami sana, kaya lang. Wala pa po akong naanahan na tao na mautang ko. So, gusto ko na kasi pong maoperahan. Asan si Mama? Ay, kumusta na ikaw? Ay, kuya. Ha? Hello, Ate Glenda. Po, kailan po? Hello. Eh, gising ko lang kuya. Bakit ikaw tulog ng tulog? Medyo masama pakiramdam ko. Ay, kumusta na? Ito po, antayin na lang ako kuya ng yung may bago kasing binigay sa akin yung doktor na hindi ko naman talaga akalain yun. Yung 30K na cash ko daw yun babayaran sa kanila. Kasi yun daw po ang ibibili nila ng gamit sa operasyon ko. Ibig sabihin, di ba ang daming nagsasabi libre daw? Opo. Hindi pala tunay na libre? Hindi po. May hawak naman po ako na katunay na papel na galing sa doktor po na yun po kailangan ko daw po yun bayaran ng 30K cash kasi daw po yun ibibili nila ng gamit na gagamitin sa operasyon ko. Nandyan yung papel? Opo. Nakunin mo nga yung sa yung sa bag ko na. Yan, parang nga akong yun kuya. Kasi akala natin okay na. Opo, akala ko po talaga okay na. Akala ko po yung sinasabi po nila ay na yung sa bakal ko na lang kailangan ko. Ay, hindi ito na anak, yung nandun sa Ito kuya, ulit-ulit ako ng bago kong CT scan. Tapos, yung galing ito, inulit. Lahat inulit. Dahil? Kailangan daw po yun para, kasi daw po medyo matagal na daw po yung... So, lahat ito, binayaran mo rin? Opo, lahat yun po yan. Panibago. Yun po yung... Bago po kayo, diba po, nagbayad po tayo ng bakal. Tapos po, pag uwi ko po dito, yung pong inabot niyo po sa akin, bali po, nabawasan na po yan kasi nakailang balik na rin po kami ng TGH. Tapos dyan po, dinagdagan na lang po namin. Bali, anong pinagawa sa'yo? CT scan at CT saka? scan po, panoramic po, saka yung sa dugo. Ano ba yung tawag doon? At lahat ng yon ikaw ang gumastos? Opo. Yun po yung yung... Sumobra dun sa bakal Opo. na naibigay? Opo. Bali, nagdagdag na lang din po kami dun sa kakulangan para po pagawa ko na talaga po yung CT scan ko. Ito po yung galing sa doktor ko. Ito yung kailangan mong bayaran? Opo. Na nasaan yung nakalagay dyan kung magkano kailangan? Opo. Ayan po. Ayan po siya. Ay, oo. Nung lang po yun, nung May 13, pagpunta ko po sa... Doon po yung nagulat ako nung sinabi nila sa akin na sabi niya, ate, alam mo na ba na may babayaran ka pang another 30K bukod dun sa bakal? Gulat ako, para saan po yung 30K? Ito po yung sabi niya, pinaliwanag naman po nila sa akin. Yun kasi yung gagamitin namin para ibili namin yun ng mga gamit gagamitin sa operasyon mo. Parang basta yung mga gagamitin daw Wala po. bang walang option? Halimbawa, wala ba silang na-recommend sa'yo na may pwede kang lapitan? Halimbawa? Wala naman po sinabi. Bali po nga po ako dun sa doktor na nag-text po ako. Sabi ko kung pwede na pong GL. Kasi lalapit ko nga po sana. Ni-reply naman po nila sa akin, hindi daw po pwede. So, kailangan i-cash? Cash daw to po talaga. Kaya po naghahagilaw po talaga ako ng pera para po mabuo ko yung 30K na yun. Para po mabayaran ko na for schedule na po ako for operation. Kasi naka-blue na po ako eh. Ibig sabihin daw po noon, anytime, pwede na po akong operahan. So, ang dahilan lang ngayon, kaya hindi ka na-operahan o hindi ka na-schedule, 30K po na cash. yung 30K. Opo. Yan na lang talaga ang nagiging hadlang. Opo, yun na lang po talaga. Tapos yung 6 na tao pong kailangan mag-donate daw po sa akin.
bukas naman po sila pupunta doon sa PGH para mag-donate po ng dugo para sa akin. Yung anim na yun, voluntary. Opo, voluntary po yun. So, kung tutusin, ready na lahat, di ba? Opo, Ando na yung magdodonate ng dugo. Opo. So, nagiging hadlang lang ngayon kaya hindi matuloy yung operation mo. yung 30K lang talaga po. Yung 30,000 na Opo. hinihingi. Yun lang po talaga yung... Kaya ilang araw din ako nag-iisip kung saan ako kukuha kasi may stress din ako kuya kasi gusto ko nang maoperahan eh. Kaya talagang sabi ko nga kahit ipangutang nga naghahanap pa ako mautangan para ma-provide ko tang 30K na to para yun ang maoperahan na ako. Makabalik na ako sa dati ko. Eh, ang dami na excited na Opo. makita kayong bagong ikaw. Ang dami excited dun sa operation mo. O kuya, halos lahat sila makita sa akin. Akala ko naoperahan ka na. Ganun. Di ba, may pera naman inabot sa'yo. Yung akala po nila hawak ko yung pera na yung inaano po natin. Kasi kung matatandaan to ninyo yan, sa mga makakapanood, yung 240,000, diretso nating ibinayad para doon sa bakal. Opo. So, ang hawakan mo lang talaga ng matagal Yung is yung sumobra na 28,000 28,200 po. na naubos naman at kulang pa rin Opo. dahil doon sa mga ibang ipinagawa Opo. pa. At ngayon naman, Yung 30K po. kailangan pa na another 30,000. Medyo nalungkot ako doon kasi hindi madaling hanapin yung ibinili ng bakal. Opo, kuya. Pero dahil dito sa 30,000 na to, Dun. hindi ka pa rin ma-schedule. Opo. Gulat na gulat talaga po ako. Kaya, halos sabi ko dun sa doktor, Dok, sabi ko, pinakita ko po yung, yung sticker niyo po dun sa cellphone ko. Sabi ko, Dok, kaya po, sabi niya nga sa akin, ate, nakikinaalala kita. Kaya lang sobrang tagal na hindi ko matandaan. 2023 pa po kami. Last nagkita ng doktor ng plastic surgery. Yun po yung kaya sabi ko, Dok, natagalan po ako maghanap ng pambili naming bakal. Tapos sabi ko, ito pong, pinakita ko yung niyo po dun sa cellphone ko. Sabi ko, ito po si Kuya Benji ang naging daan para ko yung mabili namin yung bakal. Merong taong nagbigay na pambili. Sabi, talaga po. Sabi niya. Tapos yan, tinanong po nila ako kung may expiration daw po yung bakal. Nagtaka ako sa itong expiration. Nakala ko yung bakal talaga, yung po pala, yung payment. Kasi daw po, yung mga halos sa bayan ko, para pong naka-waiting sila kasi na po yung payment nila doon sa bakal. Sabi ko hindi po, cash po to. Binayaran po namin. Kaya yun, tapos yun, ito yung dinagdag nilang 30K. Kaya doon parang, my God, said ko, akala ko ito na yon. Anong naramdaman mo nung bigla sinabi sa'yo may 30K ka? Kuya, lungkot ako kasi ang hirap na nga po, taon nang binilang bago po ako nitong pambili ng bakal. Tapos bigla ulit may 30K na naman ulit. Siyempre po, wala po kami ganun basta-basta mahagilapan ng pera. Sobrang parang nakapag-isip tuloy ako nung nakaraan. Sabi ko para tuloy akong pinanghinaan dahil bakit another na naman dapat nung una pa lang sinabi na nila sa amin na may ganito, may ganon, para po lahat yun napaghandaan. Opo, hindi ko po talaga akalain na ganito yun. So, hindi totoo yung laging nakikita natin sa comment section na libre. Hindi po, akala lang po nila yun. Sabihin nila doon mo dalhin sa sa mga public hospital, libre naman. Hindi po halos lahat libre. Yun po ang sabi ng doktor. Bali kung sakali man maoperahan po ako at ma-admit na po ako doon sa kanila, pwede na doon ilapit sa loob yung magiging bill ko. Yun po yung mga susunod na Opo. bill. Basta ang mahalaga ngayon, mabayaran yung 30K, opo. Sa isa't ng pagkakataon natin, Glenda, baka gusto mong manawagan ulit. Sana po humihingi po ulit ako sa inyo ng tulong na sana po matulungan niyo po ako sa kailangan ko na 30K po na babayaran ko po sa PGH. Ang hirap po kasi yung
sobrang tuwa ko na nakuha na namin, nabili na namin yung bakal, nabayaran na namin. Pero yun po pala, may babayaran pa po kami, another 30K. Sabi ng doktor. Kaya yun po yung pinapabribe namin. Kahit sabi ko nga po, mangutang kami sana, kaya lang. Wala pa po akong naanahan na tao na mautang ko. Para sana ma-provide ko itong 30K. So, gusto ko na kasi pong maoperahan. Akala kasi nung meron na ako kuya bakit daw yung pera, ang dami ko ng perang natanggap. Ayoko, hindi pa ako nagpapa-opera. Sabi ko nga sa kanila, hindi naman ganun kabilis na. Saka pinaliwanag ko sa kanila na hindi ko po hawak talaga yung perang yung napanood nila. Resibo na lang po ang hawak ko. Kasi sinasabi ng tao na parang sa madaling salita, ginagawa kong hanap buhay yung bukol ko. Itong sakit ko. Kung ako po, may hawak na ganun kalaking pera noon pa, hindi po ako magtitiis ng ganito. Masaya po ako na malungkot kasi another na naman. Di ko alam, di namin alam mag-asawa kung saan kami tatakbo nitong kailangan ko. Kahit sabihin pang maliit, kung sa bagay yung unang maliit na halaga na lang to, nung kumpara ng unang kailangan kong pambiling bakal. Pero hindi pa rin. Mahirap pa rin po to para sa amin. Kasi kanilang sahod ng asawa ko halos kulang pa sa amin, pag araw-araw namin, mga bayarin namin. Kaya, sorry po kung hindi pa po ako uoperahan dahil dito sa kailangan kong 30K na lang. Ate Glenda, continue praying. Yun nga, di ba, ang laki-laki dati ng kailangan, pero naging posible. So, sana sa pamamagitan ulit ng visit na to, mag-open ulit. Sana higit pa dun sa 30K, kasi alam ko malaki pa yung pangangailangan pag na-operahan ka. Ngayon, para naman mabawasan yung 30K. May pumasok pa rin naman na tulong para sa inyo. Ito ay 4,050. Thank you, kuya. Well, kunti na lang talaga yung kulang ko. Kasi po, nung nakaraan po, nakaraang linggo, bali talaga kuya, hindi naman na po talaga 30K ang kulang ko. Dahil, nung ayoko, baka sabihin na naman po, tinatago ko na naman yung pera, gagawin, nagamit ko na naman yung ano ko. Kasi kung meron man tumulong na iba na hindi nakikita sa camera ni Kuya Benji, maganda rin naman na nababanggit. Ano? Para at least alam nila na nare-recognize natin yung kanilang mga tulong. Nung linggo po, may nagbigay po nung linggo sa akin ng 2,000. Sinama po ako ng ditong kapitbahay ko na sa simbahan nila. Inabutan po ako ng pastora nila ng 2,000. Tapos po, nag-chat naman po yung amo po, ma'am po namin, kasamahan po namin, nag-chat po sa akin si Ma'am Alo, na yung dati pong amo namin noon, nagtatrabaho pa po ako.
nagpaabot po siya ng 10K. Bali po, ang hawak ko ngayon, 12K po to. 18K lang po ang talagang kulang ko. At Pero- ito po may dumag. Ito yung dumating. Opo. Pero siguro kung may makakatulong pa rin dun sa 30, mas maganda. Opo. Kasi yung 30, pang ospital pa lang yon. Pero yung magiging gastusin niya pabalik-balik at dun sa iba pang mga posibleng kailangan na hindi inaasahan, maganda rin naman. May hawak pa rin tayo extra. No? So, patuloy po yung pananawagan natin. Sana marami pa rin Opo. para matuloy-tuloy na yung iyong Opo. operation. Gusto ko nga ako po talagang ano ko to kuya kasi gusto ko na yung maoperahan kasi ang hirap po kasi ng ano po parang ang dami nang gusto ng tao na maging okay na ako. Kaya Ako rin, ang dami nag-aabang na story mo. opo, Ang dami nung excited na makitang okay ka na. Kaya magpapasalamat tayo dun sa mga totoo nagbigay. Yan, sila ulit yung dahilan kaya meron po tayo naabot ngayon. Maraming salamat po dun sa ating isang anonymous sponsor, 500. Ate Charlotte and Kuya Kyle, 1,000. Account number 5810-300, 3882, 500, 7972, 300, 5407-100, 2416, 100. Kay Ma'am Jenny Lynn, 250. And account number 4742, 1,000 pesos. So, sama nung lahat ng tumulong, opo. sa lahat po ng nakatulong mula noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po. And then, sana marami pa rin para matuloy na po yung operasyon ni Ate Glenda. So, yung mga magsasend po sa mamagitan ng ating account, huwag niyo pong kalimutan lagyan ng isang mixing message for Ate Glenda. Yun po para alam ko na yun po para sa kanila. Sasabihin ng Ate Glenda na yan. Thank you po sa mga taong noon po hanggang ngayon na tumutulong po para sa akin para po matupad na po itong pangarap ko pong maoperahan at gumaling po. Sobrang salamat po ako sa inyo. Sobrang taos puso po ako. Pasalamat ko. Si Papa God na lang po bahala sa kabutihan ninyo at tulong niyo para sa akin. At sana po, muli po ako lumalapit sa inyo na sana po matulungan niyo po ako sa konting halagang pangailangan ko. Hindi ko man po maibalik ng yung tulong niyo, pero nandito po kayo sa amin, sa puso namin, yung pasasalamat namin sa inyong lahat. Kayo po tumutulong para sa akin.